Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? For today's video, pag-uusapan natin ang 5 tips para i-relax ang iyong isipan. Ang daming mga bagay nakakainis sa buhay, pero alam mo ba kung ano ang mas nakakainis? Ang ingay sa loob ng ulo mo. Isang abalang isipan na hindi tumitigil, hindi ka bibigyan ng kapayapaan. Nakakapagod ang ganitong isipan. May mga araw na akala mo perpektong araw na yon. Masaya ka na sa mga ginagawa mo. Mararamdaman mong payapa ang paligid, pero bigla na lang susulpot ang negatibong pag-iisip mo. Naiisip mo na lang kung ano ang gagawin mo bukas. Naiisip mo kung bukas ay masaya ka pa rin ba? Kung ano-ano na ang naiisip mo, bigla mo na lang nakakalimutan ang kagalakan sa araw na ito dahil sinasakop ka ng ingay sa ulo mo. Kapag sinasakop ka ng walang kabuluhang ingay ng pag-iisip at wala kang ideya paano ito hihinto, nakakapagod talaga. Alam ko yan dahil nadurusa rin ako noon ng negatibong kaisipan sa sobrang bigat na ng pakiramdam, pero ito ang nagtutulak sa akin na lumabas ng mag-isa at manatili sa nature. Sa nature ko, inilalabas ang negatibong pag-iisip. Sa kabutihang palad, mabilis kong natuklasan kung paano ko mapapatahimik ang maingay kong kaisipan. At hindi pala yun ganun kahirap tulad ng inaakala ko. Paano ko ba yun ginawa? Hinayaan ko silang pumasok pero hindi ko sila pinagsisilbihan hanggang sa sila'y lumabas ng kusa. Mahirap kung pilitin nating alisin ang negatibong pag-iisip. Mas madali kasi kapag ito'y tanggapin natin. Hindi naman ibig sabihin na perpekto na ang aking buhay ngayon. May mga araw pa rin na nakakabaliw, nakakalito, nakakawalang gana dahil sa tinding negatibong papasok sa isipan ko. Pero hindi na ito katulad ng dati dahil nakokontrol ko na ang aking isipan. Kaya't gusto kong magbahagi ng ilang mga katotohanan na sana'y makatulong sa'yo na makamit ang katahimikan. Narito ang mga tips makakatulong sa'yo upang i-relax ang iyong isipan. Number 1. Tanggapin mo ang ingay sa loob ng ulo mo. Alam naman natin na palagi tayo nag-iisip ng iba't ibang bagay araw-araw, kaya hindi na nakakagulat na napakaingay nito. Kahit yung mga tao na sa tingin mo mahinahon ay may marami ring pinag-iisip. Madali kasi tayong humusga porket walang imik ang isang tao, ang akala na rin natin ay wala na rin siyang iniisip. Lahat tayo ay may mga tinatagong pinag-iisip. Kahit huwag kang magulat kung bakit akala mo ang isip mo ay napakaingay na nito at huwag mong nang dagdagan pa. Huwag kang mag-isip pa ng may mali sa'yo. Walang mali sa'yo. Ito ay ang natural lamang. Kung palagi kang umaasa na mawala ang pinag-iisip mo, para ka lang ding humihiling na sana lahat ng damo ay puputi. Hindi yun yung mangyayari. Hayaan mo sila na lumabas-pasok sa isipan mo. Aalis lang sila ng kusa kung hindi mo sila pagsisilbihan. Number 2. Ang pakikipag-ugnayan sa isip mo ay optional. Kung pipiliin mo ang isang bagay na natutunan ko, isang bagay na ang pinakamalaking epekto sa aking kapayapaan ito ay ang pagdikit sa iniisip ay optional. Bakit ito ang pinipili ko? Dahil hindi mismong pag-iisip natin ang nagdudulot ng pagdurusa sa atin. Ngunit ang ating pagtugon sa kanila, minsan kasi ang iniisip natin ay hindi totoo, pero naniniwala tayo kaagad. Ginugugol natin ang ating oras sa pagsilbi sa kanila. Pinapatira natin sila sa loob natin. Hayaan natin na makontrol nila tayo. Binibigyan natin sila ng atensyon. Ang sarili mo ay kinakailangan mo, pero binabaliwala mo lang ito. Mas inaasikaso mo pa ang mga negatibong iniisip. Gusto mo mong malaman kung paano sila patahimikin? Tatahimik lang sila kung hindi mo sila patitirahin sa ulo mo. Mas magiging mapayapa ang buhay mo kung umupo ka lang. Hayaan mo ang iyong pag-iisip kung ano ang gagawin nila. Huwag kang makilahok sa kanila. Distansya mo ang iyong sarili sa iyong mga iniisip. Kailangan mong dumistansya. Kailangan mo ng space para makalaya ka. Kailangan mo ng kahit kaunting pagitan sa iyong sarili at isipan. Karamihan sa mga iniisip natin ay naka-autopilot, kusa na lang silang darating kahit hindi naman nananakaw nito ang iyong kapayapaan. Bakit? Dahil nagiging habit mo ito.
at ito ang susi para madurog mo ito, ay gisingin mo ang iyong sarili upang malaman mo na andyan na sila. Paano ba natin gisingin ang sarili natin? Paano natin sila makukontrol sa halip na tayo ang kontrolin nila? Ang unang hakbang ay ang mag-meditate ka. Pumunta ka sa tahimik na lugar at doon ka mag-meditate. Kapag ginawa mo ito, mas madali mong makita kung ano ang pinagagawa nila. Mas madali rin mo rin silang mapapaalis. Huwag kang sumabay sa agos nila. Ang isipan natin kasi ay may negatibong sinasabi na hindi natin gusto. Halimbawa, mahilig silang magsabi na wala kang kwentang tao. Huwag mong sabayan ang sinasabi nila. Kasi hindi naman yan totoo. Kung maniniwala ka sa salitang yon, talo ka na. Number 3, bigyan mo ang isip mo ng kalayaan. Ito lang ang gusto ko sabihin sa iyo kahit alam kong marami na ang nag-iisip ng negatibo ngayon. Ang dahilan kung bakit mas lalong lumalakas ang negatibong pag-iisip ay dahil itinatali mo ito, hindi mo sila binibigyan ng kalayaan. Katulad ng isang toro, kung ayaw mong magalit siya sa iyo, huwag na mo siyang itali. Huwag mo siyang pigilan sa gusto niyang gawin. Katulad rin ng partner mo, huwag mo siyang pigilan kung ayaw mong magalit siya sa iyo. Simpleng konsepto lang yan, 'di ba? Pero bakit hindi natin magawa sa sarili natin? Bakit hindi natin bigyan ng kalayaan ang isipan natin? Lalong lamang itong mabubuo at manganganak at mas mahirap ng kontrolin. Ang pinakamaayos na paraan upang makaramdam ka ng katahimikan ay bigyan mo ito ng malaking bukas na pintuan upang makalabas na sila. Kapag binigyan mo sila ng kalayaan, kusa na rin silang lalabas sa ulo mo. Lalabas sila dahil nauubos na rin sila ng persa. Ubusan sila ng persa. Ang may nga iniisip natin ay hindi nagiging sani ng gulo. Nagdulot lang ito ng kaguluhan dahil naniniwala tayo na naniniwala tayo sa idinidikta nila. Araw-araw silang lilitaw sa iyong kamalayan. Manatili ka lang sa kinatatayuan mo at isipin mo lang na hindi ka naniniwala sa kanila. Maglakad ka lang ng paabante at hayaan mo silang pumasok at lumabas. Walang problema. Nagkakaproblema kung susubukan mo silang itali sa pamamagitan ng pag-iisip na may mali ka sa buhay, na hindi ka katanggap-tanggap at may malaki kang problema sa buhay. Kita mo yan, ikaw lang ang lumikha ng pagdurusa mo. Uulitin ko, hayaan mo silang malayang gumala sa malawak at bukas na larangan ng iyong kamalayan at mabilis silang mauubusan ng persa. Huwag mo silang hawakan kasi mas lalo mo lang silang pinapalakas. Paano kung ginawa mo na ito pero andyan pa rin sila? Siyempre nandyan pa rin sila dahil natural na ito sa ating buhay. Araw-araw tayong may iniisip. May mga positibong bagay at negatibo pero ano ang gagawin natin? Kaibiganin natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kalayaan kaysa ispilit nating paalisin sila. Paano kung tungkol sa kalungkutan ng iniisip mo o tungkol sa pagkagalit o kung ano kaya ang mangyayari kung tatanggapin mo ito kaysa sa tanggihan mo ito. Number 4, huwag mong masyadong seryosohin ang iniisip mo. Bakit ko yan nasabi? Dahil palagi kang matatalo sa laban, siniseryoso mo ang iyong isipan, pero hindi ka siniseryoso ng isipan mo. Malaking sampal yan sa'yo, di ba? Trinatrato ko ang aking saloobin ng magaan lang, kaya nagbago ang aking pananaw. Kahit ngayon nagbibigay ako ng payo sa'yo, may mga negatibong ring pumapasok sa utak ko. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ka sumang-ayon? Paano kung hindi mo ito maintindihan? Pero isa lang ang pinapayagan ko na pumapasok sa ulo ko. Kung walang sumang-ayon sa payo ko, wala akong pake. Ang payo ko ay para lang sa mga taong bukas ang isipan. Ganun lang kasimple, di ba? Huwag nating ipilit ang sarili natin sa negatibong sitwasyon dahil matatalo lang tayo. Kapag halimbawa nakaramdam ka ng inggit, takot, galit, tapos pinagalitan mo ang sarili mo kung bakit nagkakaganito ka, minsan nga ay ang iba ay suicidal thoughts. Kung dumating ka sa puntong yan dahil naniniwala ka o sineryoso mo ang negatibong dala ng isipan mo, naniwala ka ng may mali sa'yo, na walang nagmamahal sa'yo, walang mali sa'yo, hindi mo naman ito binubuo, di ba? Kusa lang itong napasok sa'yo at pinaniniwalaan mo lang.
Yan lang ang problema, ang pagtitiwala mo sa kanila. Katulad rin ng partner mo, pinaniniwala ka niya na mahal ka niya. Kahit hindi naman totoo, ang pinaniniwalaan mo hanggang sa umabot sa punto na siya pala ang wawasak sa'yo. Mapaglaro sila. If you watch the mind closely, you will notice that thoughts are appears by themselves, apparently out of nowhere. Ito ang dahilan kung bakit palagi akong nag-iisa sa nature. Kasi mas madali kung masanay ang aking isipan para mas lalong mong maintindihan ang pinagagawa ko, sasabihin ko to sa'yo habang ako'y nag-iisa sa nature. Siyempre, papalibutan ako ng maraming puno at nakakalanghap ako ng preskong hangin. Doon ko nararamdaman ang daloy ng aking mga pag-iisip. Karamihan sa kanila ay negatibong pag-iisip na dumadaloy sa aking kamalayan, pero hinahayaan ko lang sila na dumaloy sa loob ko. Kasi wala akong karapatang itali sila, iniisip ko na lang na wag seryosohin ang mga iniisip ko na naririnig ko galing sa kanila. Ang ginagawa kasi ng karamihan kapag dinadalaw sila ng negatibong pag-iisip ay pumunta sila sa gitna upang harangin ang mga ito, upang kontrol ang natural na daloy, para silang nag-filter ng isip. Tinanggap nila ang isa at tinanggal nila ang isa, but it doesn't work that way. Mas lalong lumalala ang negatibong pag-iisip dahil hinaharangan mo ang daloy sa literal na halimbawa. Pumunta ka sa gitna ng ilog, harapin mo ang daloy. Ang mangyayari sa'yo, mahihirapan ka, mabibigatan ka. Maanod ka lang. Paano kung hahayaan mo lang ang daloy ng ilog? Siyempre, maririnig mo ang masarap na tunog ng daloy ng tubig. Nakaka-relax, di ba? Ang maayos na gawin mo ay maging tagamasid ka lang. Wala ka nang ibang gagawin, kundi hayaan mo lang. The less involved you are in trying to control the flow, the more peaceful you will experience. Number 5. Alamin mo ang pagkakaiba ng natural na pag-iisip. Sinadyang pag-iisip, dito ka kasi malilito. Minsan rin, may mga naiisip ka talaga na sinadya mo. Bagaman, wala kang magagawa tungkol sa mga kaisipan. Lilitaw sa iyong ulo. Ang sinadyang pag-iisip ay ibang bagay rin. Halimbawa, lumitaw na lang ang pag-iisip mo na parang nanlalamig na ang partner ko sa akin, imbis na ito'y natural lang sa isip mo, pero ito'y nagiging sinadyang kaisipan. Kapag nagsisimula ka ng mag-isip, natiyak may ibaan na siyang nagugustuhan mo sa iyong sarili. Pangit ba ako? Hindi ba ako sapat sa kanya? Ano ba ang pagkukulang ko? Ginawa ko naman ang lahat para sa kanya. Yan ang mga sinadyang pag-iisip na makakapagpabagsak sa iyong buhay sa isang natural lang na pag-iisip kapalit ng maraming pag-iisip na sinadya mo upang saktan mo palalo ang iyong sarili. Nakuha mo ba ang punto ko? Ang ganitong uri ng negatibong pag-iisip ay ang pangunahing sanhi ng pagdurusa para sa karamihan at ganap na kontrolado natin ang mga ito. Kaya piliin natin kontrolin ang mga ito. Ang paulit-ulit na pag-iisip ng ganito, gaya ng palagi ka lang nag-iisip ng mga sakit na pinagdadaanan mo o di kaya nahihirapan kang ukitin ng kinabukasan mo, lahat ng pattern na yan ay lilikha ng miserabling buhay. At ito ay ganap na makokontrol mo. Kapag napansin mo ang pattern na ito, stop na kaagad. Huwag mong palawakin ang negatibong pag-iisip. At ito ang 5 paraan upang may relax mo ang iyong kaisipan. Thank you for watching, guys. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you on my next video. Thank you.